Ayun! So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay February 9, 2021 at ayan, ang ganda ng ating market sa ngayon. So, nag-gain po si PSEI ng 0.58% at sumalta ulit tayo above 7,000 level, 7,065.55 naman. At makita mo, puro green po yung candle natin. So, malakas yung optimism po dito sa ating market. Yun yung sinasabi natin for the past few days ng trading kasi patuloy po na umaakyat. And then makita mo, talagang strong po yung movement ng ating market, which is very good yan kasi kikita tayo for the coming few days naman ng ating trading. So malakas kasi yung anticipation with regards po sa vaccines rollout naman. Okay? So ito po yung pag-usapan natin for the day. Si Dito nagpahinga muna and then nabuhay si APL, si PHA, si ASEN nagpahinga, si Merrimart, BSC, MRC at saka si Bull and then yung ating PSCI index naman. So sa mga bago po dito sa ating channel, as usual, pakibasa po na maigi yung ating disclaimer. At kung bago pa lang po dito sa ating trading channel, so meron tayong YouTube. So ito po si Palabi Trader na YouTube channel natin. So wag mong kalimutang i-subscribe and then kung may time ka is pwede mong pasadahan yung ating mga previous vlogs naman sa kanya. Ayan. So last Saturday, sabi natin, very bullish na tayo dito sa ating market kasi maganda yung review natin sa ating mga blue chips plus yung optimism sa vaccines naman natin. Ayan. So pwede mo ding balikan yung mga previous vlogs natin kasi halos araw-araw is meron po tayong nilalabas sa kanya naman. And then, pwede mong kabisiruin yung ginagawa natin na technical analysis naman sa kanya. And then, dito sa bandang baba, yung ating mga company reviews. So, medyo mabagal na tayo sa mga update ngayon kasi medyo busy sa work. And then, yung ating profit or loss section para sa mga sample trades. Hindi na ako naglalagay ng bago dito, pero makita nyo sa Facebook, nagpo-post po tayo ng mga sample trades naman natin sa kanya. Then, yung ating basic indicator, technical analysis. So, kailangan po natin to. Sabi ko sa inyo, ito lang naman yung ginagamit ko habang nagtitrade ako sa market para medyo confident ako sa galaw po ng ating prices naman. So, minsan yung mga news, kailangan natin yan. Pero as a whole, makita mo sa technical analysis yung galaw po ng ating market. And then sa mga kasama natin dyan, so kailangan po natin ng fundamentals natin, managing yung risk. So sabi nga nila, trading is all about managing the risk. So kung bumabagsak si market, dapat alam mo yung gagawin sa kanya. And then ngayon na nagra-rally si market, dapat sumasabay tayo sa kanya kasi kikita lang naman tayo pag paakyat po yung galaw ng ating market naman. Ayan, so tingnan mo din yung ating mga social. So follow mo lang ako dito sa aking Facebook account na Palabi Trader. Ayan, so dito po tayo nagpo-post kung meron tayong mga successful trades na nagawa sa kanya. Kanina nakapag-sold tayo kay Bull. So medyo maganda yung run up niya. So and then kanina umaga nag-post naman tayo with regards dito sa ating results ng PSE stock exchange natin with regards po sa ating mga indices. So sabi niya, PSEI financials holding firms, no changes. Ayan. So, kung ano yung composition ng ating mga indices is ganun pa rin. So, sa industrials is may mga napasok and then meron namang lumabas sa kanya. Ayan. So, tingnan nyo na lang po nakalagay dito. Ang isa sa mga maraming natanggal is dito sa ating bandang property naman sa kanya. And then, medyo maraming pumasok dito sa ating services saka sa industrial sector naman natin. So, yan po yung overall na result ng ating PSE with regards po sa ating mga indices dito sa ating PSE market naman. And then, follow mo lang din ako dito sa ating Facebook page na Palabi Traders. So, sa mga mahilig sa news na kagaya ko, so meron po tayong Twitter account dito. So, follow mo na lang po dyan kasi mahilig tayong mag-retweet pag meron tayong mga nakita na info. Halimbawa, itong si ito yung tinatanong natin last time. Official ba talaga itong si dito Telecoms na Twitter account? Pero yung sinasabi naman niya is galing sa Manila Standard. So halimbawa, dito Telecommunity rejected claims of potential national security risk from its plan to build cell sites inside military camp. So medyo matagal ng usapan to pero paulit-ulit na lumalabas siya. So meron din tayong mga retweet dito, yung SMC SMC or si FB natin. So sabi niya, rationalizes Monterrey business to boost smallholder farming. And then meron tayo dito, so yung pinaka-significant na news siguro dito sa mga businesses is yung gagawing taxes with regards naman dito sa ating mga POGUs. Kaya mapapansin nyo, kahit blue chip, di ba, si Mega World, medyo nanghina kanina, si Double Dragon, at saka si FLI. So, kasi sila yung major na gumagamit ng ating mga POGUs. So, magkakaroon kasi ng tax, 25% doon sa kanilang mga
operate mga personnels plus additional 5%. Meron tayong nabasa dyan. So, bisitahin na lang po natin siya para maintindihan natin lahat po ng nakalagay sa details ng bagong taxes dito sa ating mga POGOs. Plus, yung mga nire-retweet po natin dito sa bandang baba naman. Ayan, si APL mukhang magtutuloy daw sa kanyang FOO. So, yun kaya yung catalyst. Kaya umakyat po siya ng 17.37% for the day naman. And then yung MSCI rebalancing is dapat nakalabas na siya, no? So February 9, 2021. So hindi ko pa nakita pero i-research natin mamaya kung ano yung results ng MSCI rebalancing. So nakaka-apekto din kasi especially sa mga blue chips naman natin. And then sa mga nag-aaral po dito sa stock market, kagaya natin, so pwede kang sumali dito sa ating Patreon account na Palabi Trader. Pero sabi ko nga is temporarily close muna siya and then mag-open na lang po ulit by March 2. Ayan, so abangan mo na lang po siya. So kung gusto mo ng lectures, meron tayong section. Kung gusto mo ng community plus yung mga tinitrade natin ng mga stocks, ano yung mga na-scan natin for the day and then yung tinitrade natin for the next day or meron tayong plan for the week. So, meron tayong piniprepare dito po sa ating Patreon account naman sa kanya. Ayan. So, bisitahin mo na lang po para makita mo siya. So, tingnan natin kung anong nangyari dito sa ating PSEM market. So, maganda nga po kasi nag-gain po tayo ng 0.58%. So, makita mo, puro green yung ating nakitang candle sa kanya and then meron na siyang obvious na pattern naman. So, ito yung sinasabi natin kahapon sa kanya na magandang galawan po ng ating market sa ngayon. So, siguro ito na yung pattern niya na bago, no? Dapat dito So, akala ko magkakaroon siya ng double bottom dito, retest, and then saka aakyat ulit. Pero sobrang optimistic yung ating mga investors sa pagdating po ng ating vaccine. So, alam nyo na yung date, February 15 by next week. So, around Tuesday, yung February 15 natin. After ng, or Tuesday or Monday, after ng Valentine's Day naman natin sa kanya. So, sana hindi mapula yung market during the Valentine's Day. So, nagsusupport. Meron na tayong malakas na support. So, siguro itaas na natin, no? Around 7,000. Although halos nandiyan naman yung ating index. Pero very good yan. And then, merong malaking chance mag-try ulit tayo sa 7,300. So, para masundan natin, kasi may mga pullbacks din naman yan, hindi naman mawawala. Pwede tayong maglagay ng trend lines naman sa kanya para mag-gauge natin kung patuloy po yung uptrend na rally na nakikita natin ngayon dito sa ating market. So, very bullish na tayo kay PSEI. So, sabi natin is last time maganda nang mag-start mag-accumulate kasi umakit na ulit ng RSI 50. Ayan. So, ang dami na pong stocks na nag-recover. Kung medyo nakasakay ka dito sa mga stocks natin, yung mga na-loss natin during the strong downward movement po ng ating market is medyo nabawi na po natin siya kasi halos pabalik na po yung ating index. Yun ay kung medyo nakasabay ka dun sa mga tamang stocks naman sa kanya. Ayan. So maganda po yung breakout ng RSI natin kasi diretso na pong paakyat yung direction. So tanggalin ko na tong downward trend. Plus, yung ating MACD is very good. Makita mo, nakasilip na po si blue sa ibabaw ng red. So, umpisa na, meron na tayong strong base sa kanya. And then, tingin natin, kahit medyo may mga pullback siguro na mangyari bago yung ating pagdating ng arrival ng ating mga vaccines is magtutuloy pa rin po yung rally natin. And then, kahit ngayon, Tuesday trading natin is nag-expect tayo na for this week, baka umabot na tayo around 7,200 to 7,300 levels naman. So, bakit ko nasasabi yun? Kasi, pag tumingin ka po dito sa ating net foreign buying, so makita mo, 532.56 million. So, yung mga nambubuhos dati sa atin, 3 billion, 1 billion, mukhang nababalikan na po sila, which is very, very good po yan. Kasi, sabi nga natin, hindi tayo makakalampas ng 7,000 last time kung hindi po tayo magkakaroon ng net foreign buying. So, andyan na po siya, 532.56 million. Pwesto na tayo, especially ito naman, pag malakas si index, yung mga blue chips naman po yung nagre-recover. And then, for the past few days, napapansin ko, yung ating banking sector, medyo malakas po yung kanilang mga rally naman. Plus today, ang dami pong nag-akyata ng mga stocks. So, tinitignan ko dito sa bandang right side, medyo nakatakip. Pero ang dami po na green na mga stocks. So, umpisa na po ng ating rally. So, pwesto na tayo dito sa ating PSE market. So, tingin tayo ng konti dito sa ating COVID cases and di makita mo, mababa po last February 8, 1,685. So, medyo yung average, 7-day average natin is bumababa siya, di ba? 1,675 na lang siya as compared last time, more than 1,800 cases yung daily 7-day average
naman natin sa kanya. Ayan. So, meron tayong isang news galing kay Business Mirror. So, ang sabi dito is, the composition of PSEI remains intact. So, ito yung sinabi natin kanina dito sa ating Facebook account. Yung napansin natin is wala naman changes sa PSE indices natin. So, kung ano nandun sa mga blue chips, wala pong natanggal. Kung ano nandun sa finances, wala pong natanggal sa kanila. Doon sa mga nakita natin is mga mid caps or doon sa mga small caps, merong mga natanggal and then merong pinasok ng mga bago naman sa kanila. And then tingin tayo dito sa ating world indices. So medyo pangit yata si US mamaya. So nagkakaroon po siya ng correction kasi for the last 3 days, alam ko dire-diretso din sila. Puro green po itong si US market. So ngayon, tingnan mo, sumasabay talaga itong si European market. Pag green yung ating futures sa US, asaan mo mapula din po itong si European markets naman natin sa kanya. Yan. So, and then pagdating dito sa bandang Asia, mapapansin mo, mix tayo. Merong super green si Shenzhen dito sa bandang China at saka dito sa may SSE Composite Index. So, puro 2%. Pero the rest, medyo mix. So, meron tayong mapula. And then, meron din tayong mga green naman sa kanya. Pero overall, healthy pa rin naman siya kasi wala namang masyadong nag-pullback ng medyo malakas sa kanya. So, dito yata lang sa bandang Australia. So, meron siya negative 0.8, 86% naman. Okay po. So, anyway, overall, maganda pa rin yung environment. So, tingin natin, itong pagbagsak ng US market, wala naman tayo nakitang masyadong negative news sa kanya. So, tingin natin, natural pullback lang to para sa mga nagpa-profit taking naman. So, which is possible. Baka yun din yung nakita natin dito sa ating mga trending stocks. Unahin na po natin si dito. So, makita mo, namula itong si dito natin. So, nag-loss po siya. So, medyo malaki din. Negative 3.17%. Pero mayroon pa rin siyang net foreign buying na 7.66 million. So, tingin tayo sa ating accumulation ng mga foreigners kasi sabi nga natin, sila pa yung tumutulong mag-support sa ating mga prices. So makita mo, nandiyan pa rin naman yung mga foreigners kay dito natin. So malakas lang yung bagsak kasi nagkaroon naman ng profit taking. So tingin tayo sa 5-minute chart kung anong oras siya nagbagsakan. So lalaki ng buhos, so tingnan mo. So medyo umakyat siya, di ba, nung bandang opening natin sa kanya dito. Nagkaroon pa ng gain itong si dito natin. So meron din siyang fake out na ginawa. So around 5% and then suddenly meron nagbuhos na sa kanya na malakas. So, stable pa naman siya until 11 a.m. 11:35, meron ng sunod-sunod na nagbuhos naman sa kanya. Kaya, medyo natakot muna yung ating mga traders sa kanya. Pero sakto, nagkaroon siya ng support dito sa ating MA100. Hindi pa rin naman bullish yan kasi dito sa 5-minute. Kasi gusto natin, lalabas din sa MA9 yung ating mga 5-minute candles naman sa kanya. So, hanap tayo ng support. So, workable pa ba yung dinodrawing natin? Kasi medyo optimistic tayo kahapon. Nagdodrawing tayo sa kanya ng trend-based Fibonacci naman. Ayan. So, mukhang sakto, no? Tanda ko pala, pinag-usapan natin is half body ng ating candle, which is parang yon yung gusto pong i-retest nitong si dito natin. Medyo sakto dito sa dinodrawing natin na extended Fibonacci. So, medyo malayo na kasi, mapapansin mo yan, yung price action natin sa kanya is mataas na, 23%. From the 9-day moving average naman natin sa kanya. So, hahanap ulit ng support itong si dito. So, baka mag-pause siya. Mag-aantay ng catalyst. So, wala pa kasi yung final report by February 22. So, mga 2 weeks pa, no? Bago natin malaman kung ano yung official results po ng technical audit nitong si dito naman natin. Ayan. So, nag-resist siya. Sakto dito sa bandang taas ng Fibonacci natin at around 17.1 pero nag all-time high siya ulit at 17.3 pesos naman. Okay po, so medyo watch out tayo ng konti kasi pag nabasag yung support sa at 15.6 dito na sa may gap, eto ng gap yung titingnan natin sa stocks natin na si dito naman. Ayan. So depende po sa sentiment na ating market. So overall, ito na may tinitingnan ko sa kanya, overall pa rin naman is uptrend pa rin naman itong si dito naman natin. So, i-clone nga natin. Ito yata pinag-usapan natin na hindi pa rin naman niya naabot, no? Medyo malayo pa. So, medyo sobra yata yung pagka-bullish natin sa kanya kahapon kasi magdo-drawing tayo ng trend channel na malaki. And then, medyo nahirapan po itong si dito naman natin. Ayan. So, ganyan lang muna. Yung nakita natin. So, nagpapahinga yung RSI pero uptrend pa rin naman. Plus, intact na intact pa rin naman yung ating MACD. Pero medyo malaki yung volume. So, ang dami kasing nag-profit taking na kay dito natin. Plus, nakita nyo, napansin nyo, yung ibang stocks natin na lugmok dati, kagaya ni Apollo, nag-start na rin pong gumalaw yung kanilang mga
prices naman. Okay po. So tingnan natin si Apollo. Ganyan lang muna si dito. Hanap-hanap po ng support. Baka magpahinga muna habang nag-aantay po ng catalyst naman. So ito yung magandang nangyari. So medyo worried ako kaninang umaga kay Apollo, especially sa mga holders kasi parang gusto niya mag-breakdown kanina umaga. Pero yun nga, anong oras kaya siya nag-start na magkaroon ng rally? So around 10:15, nag-umpisa na po mag-rally pala itong si Apollo. Kung medyo nakatch mo yung breakout dito, medyo malaki din, no? Around 13% pala yung ginalaw nitong si Apollo. So, pwede ka rin kasing gumamit dito sa 5-minute chart, yung mga nagtatanong paano mag-trade sa lower time frame. Parang ganun din naman sa day trading. So, or dun sa daily candles. Pag may breakout ka nakita, and then sumusunod yung galaw ng mga moving average plus yung mga RSI, ganun din yung galaw dito sa 5-minute charts naman natin. Ayan. So, anyway, very good. Nakalampas siya sa kanyang unang resistance. And then, nasa medyo malakas na resistance kasi may gap si Apollo. Pero dahil bullish po yung candle at mukhang gusto pa niya kasi malaki yung volume. So, medyo bullish din yung tingin. Ayan. So, medyo naka-breakout siya dito sa RSI 50. So, very good. And then, ito yung hinahanap natin sa kanya. Yung mag-start na po mag-curve yung kanyang MACD. Which is, kung bounce trader ka or breakout trader, medyo malapit na siyang breakout dito pero tingin ko isang magandang catalyst na yan kasi yung dati nating drawing na wedge formation is naka-breakout na po si Apollo naman natin. Ayan. So congrats dun sa mga medyo naghintay na matagal kasi medyo matitempt ka talaga na umalis sa kanya kasi nga naman hindi siya gumagalaw for the past week na trading naman natin. So after siguro na maraming kumita kay dito, naglipatan na po yung ibang traders naman natin. So sa support, immediate support kung hanapin mo is tingin ko dito sa mga candles na to kasi meron siyang support. So hopefully mag-stay dyan kung sakaling medyo mahirapan siyang basagin yung gap area natin sa kanya, mag-stay dyan, mag-retest and then saka aakyat po itong si Apollo para sa 0.28 fill the gap naman siya. Ayan. So meron tayong nakita disclosure sa kanya, mukhang inulit niya yung kahapon with regards naman sa kanya follow-on offering. So meron siyang sinasabi dito, the company is in process of conducting follow-on offering of company primary shares as approved by the board of directors disclosed last August 17, 2020 and has filed its application for registration with the SEC naman. Ayan. So maraming nagtatanong, ano ba yung FOO price nitong si APL? Meron ako nakita mga post. Last time is 0.08. So, tingnan natin kung nabago nga po yung ating FOO price naman sa kanya. So, anyway, nandyan ulit yung mga traders. So, tingnan natin, gagalaw for the short-term time frame. Ito pong si Apollo natin. Habang dinadigest naman niya kung ano yung details po ng kanyang FOO price naman. Okay po. So, yun lang yung pinaka-catalyst natin sa kanya, yung kanyang disclosure. Next po natin si PHA. So mukhang napaaga yung Valentine's natin. So sabi natin, baka sideways muna last time or medyo may pagka-uptrend pero mabagal. So kasi in-expect natin February bago mag-February 14 yung catalyst naman nitong si PHA. Pero siguro napapansin nyo na maraming nagpo-post, 'di ba nag-invest si Elon Musk doon sa Bitcoin na cryptocurrency, umakyat na siya ng around 50K kung di ako nagkakamali. So maraming tuwa tong mga kasama natin na naglalaro ng mga Bitcoins. So congrats po sa inyo. At alam niyo na siguro kung bakit natin medyo nire-relate itong si PHA is si SquidPay po natin is by February 14 is magiging capable na siya sa cryptocurrency. So, hindi man si cryptocurrency, mukhang may positive effect po dito kay PHA. At dahil na, yun nga, na-break na natin yung 2.8 na psychological resistance or talaga resistance kasi may consolidation po ng candles dito sa area na to. At ngayon is, magta-try tayong i-break yung ating last time resistance sa kanya na 3.3 pesos naman. So, yung 2.8, yan na po yung magiging support natin sa kanya. Then makita mo for the short term, medyo malakas din yung uptrend na ginawa po nitong si PHA naman natin. So congrats po. So very classic. Ito yung mga hinahanap natin. Ayan. So naghahanap ng mga setups. Ito po yung hinahanap natin sa kanya. Bounce RSI 50. Meron tayong magandang galaw ng RSI. Plus medyo curve na po yung ating MACD. May kasama pang volume for the day. And then 2.75 million na net foreign buying naman sa kanya. Ayan. So, congrats doon sa mga nag-hold. At tingin natin is baka mag-rally pa for the next few days itong si PHA naman natin. Okay po. So, next natin si ACE N.
So nakakamangha talaga yung yung net foreign buying po nitong si ASN. Although yung price action natin sa kanya medyo delay ng delay. Minsan huminto siya talaga pero makita mo ang dami pong investors dito kay ASN natin. So ngayon 20.8 million. So inuunti-unti niya yung pagpasok niya, di ba? So dati ito yun, no? Sunod-sunod yung pagpasok ng foreigners. Medyo lumabas siya ng konti pero ngayon andyan na naman siya. So ibig sabihin, nandyan po, meron po malaking investors na gustong pumasok dito kay ASN naman natin. So kahit red yung candle, bullish tayo sa kanya kasi sabi nga natin, bumalik na po siya sa kanyang uptrend na channel. So medyo nagpapahinga siya. So meron tayong napapansin dito. Meron siyang resistance at around 8.1. So nag-fill the gap na naman pala siya. May gap pala dito. So ito yung nagiging resistance. And then tingin natin the short term, baka kaya na rin i-break yan ni ASN natin. Kasi malakas po yung support ng ating foreigners naman sa kanya. Ayan. So, okay. Yung ating RSI, maganda yan. So, kahit medyo hindi siya smooth, pero pataas naman yung direction plus yung MACD formation naman natin sa kanya. Okay po. So, next natin si Mary Mart. So, medyo nanghina. So, ayaw talaga niya sa 7 pesos, no? So, talagang hirap na hirap itong si Mary Mart. Basagin yung ating yung ating 7, actually nakalabas na pala siya kanina, no? 7.25. Pero siguro nga malakas talaga na resistance. So kumukuha pa ng buwelo itong si Mary Mart at then balik siya ulit sa kanyang kulungan dito sa bandang baba na box area naman natin sa kanya. So anyway, higher low pa rin naman yan kung overall trend yung pag-uusapan kasi kung ito yung isang low, ito yung consolidation, low din yan. Meron tayong high and then another higher low formation. So medyo mabagal nga lang siya. So anyway, at least sampa siya dito sa RSI 50. Plus, yun nga, nag-start pa rin mag-curve naman yung ating MACD formation sa kanya. Ayan. So wala munang catalyst, kaya pahinga muna itong si Mary Mart natin. Concentrate muna tayo dun sa mga ibang stocks naman po natin. Okay, next natin si BSC. So although green si BSC, nag-gain po siya ng 0.95%. Medyo boring yung yung pagka-curve po ng ating prices. So last time, 'di ba, dito tayo, natuwa tayo kasi ng breakout. And then ngayon, parang meron siyang pattern ulit na ginawa which is downtrend naman yung direction na gustong puntahan ng kanyang price action. So dapat medyo makalabas siya diyan. Mag-support tayo dito sa may gap area natin at around 1 peso, yan pala yung pinaka-support natin. So, abangan natin bukas kung maka-breakout din itong si BSC kasi nagbabalikan na po yung mga traders natin dito sa kina Apollo, PHA, yung mga dati nating high flyers naman sa kanya. So, malay mo, sila naman yung sumunod. Pero sa price action-wise, sa ngayon, mahina pa siya. Volume mahina. MACD is pababa. Although RSI 50, hindi naman gumagalaw. So, medyo bearish yung sentiment natin ng konti dito kay BSC naman natin. Okay? So, next po natin si MRC. So, sabi natin, correlated po ito kay PHA. Pag umakyat po si PHA, umakyat din naman po itong si MRC. So, ngayon, nagtatry siya mag-breakout. Nasa resistance pa rin naman, no? Kasi last time, hindi niya ma-break tong gap area natin sa kanya. So, tingnan natin. Baka sumabay na rin siya bukas kay PHA naman natin. So, nag-start mag-recover yung RSI kasi meron na siyang konting uptrend. Pero mahina kasi below 50. Pero eto, nakita mo, nag-curve na po yung MACD formation naman itong si MRC naman natin. So ito yung last hurdle na. Pag medyo nabasag po niya yan, yan yung resistance natin. Very tight, no? So yung support is MA 100 and then yung resistance is dito 0.52. So ito yung next na level kasi may gap din dito. Kung sakali magkaroon po ng breakout bukas, itong si MRC naman natin. Okay po. So, meron siyang 1.85 million na net foreign buying naman sa kanya. Okay? So, next po natin si Bull. So, wala ba ako nakalimutang stocks? Minsan may nakakalimutan ako dito sa listahan ko. So, double check natin. So, wala naman. Okay? So, tingnan po natin itong si Bull. So, medyo maganda yung galaw ni Bull, no? So, medyo meron tayong isang hawak na natipi natin sa kanya. So, congrats po dun sa mga nakalabas and then sa mga may hawak, congrats pa rin kasi ang ganda po ng kanyang price action. So, green pa rin naman yung candle. Malaki yung volume plus yung ating mga indicators is very very bullish po dito kay Bull naman natin. Ayan. So,
Ayan. So, okay po yung galaw niya. So, may nagtatanong, bakit daw lumabas na ako habang uptrend pa siya? So, depende naman sa goal mo sa trading. So, kung medyo okay ka na sa game, so don't be too greedy, sabi nga nila. Kasi minsan, nambubuhos naman yung ating mga stock sa kanya. Pero itong si Bull, okay pa naman with regards po sa kanyang technical indicator. So, medyo papuntang parabolic yung ating price action. Kasi pag mag-drawing ako ng trend channel, medyo lampas na siya, no? So, nandito siya. So, nandito pa rin naman pala sa bandang taas. So, medyo nag-resist yung bandang taas ng ating trend channel naman sa kanya. Pero kung medyo maganda yung galawan, sukatin natin sa Fibonacci natin kung saan siya pwedeng pumunta. So, medyo naka-breakout pala siya, no? So, ito yung sinasabi ng Fibonacci natin around 3.56. Pero tingnan natin, medyo nag-resist kasi dito sa bandang taas. So, ito na yung immediate resistance natin sa kanya. At ayan, sakto pala 3 pesos. Psychological level niya 3.08 yung kanyang nag all-time high ba siya? Nag 52 weeks high pala itong si Bull naman natin. So maganda po yung sinasabi niya. Tanggalin ko to, no? Baka makalito yung trend channel natin kasi uptrend pa rin naman. So ito kasi yung breakout level naman natin sa kanya last time. So parang meron pa, no? So gusto pang umakyat nitong si Bull naman natin. Then sabi nga natin, RSI 76 pa rin naman. So for this time being, minsan nag-accept ng RSI 90. Ito ang ating market. So yung ating catalyst sa kanya is tapos na last time. Yung pinag-usapan natin, yung transferring of rights, mining rights kay UPM. Tingnan natin si UPM kung anong nangyari sa kanya. So medyo gumalaw din siya. O yan, nag 10% siya for the day. So mukhang nagsasabay itong si Bull natin saka si UPM sa mga galawan naman. Pero itong si Bull, umabot ng 18% kung hindi ako nagkakamali. Yung galaw niya, around 18% naman. Kaya nga, medyo nag-take profit tayo kanina. Makita natin yung mga katabi niyang stocks is medyo namumula around those times naman. Ayan. So, meron siyang sinusundan na trend channel or rather trend lines. Makita mo, so medyo strict siya na nagba-bounce dito sa ating trend lines naman. Okay po, so retest tayo ng support bukas. So hopefully, hindi siya masyadong bumagsak dito sa pinag-usapan natin na trend direction naman sa kanya. Then congrats ulit sa mga may hawak pa po dito kay Bull naman natin. Ayan, so tingnan nyo, maliwa, makapag-TP ulit tayo sa dito kay Bull natin. Ayan, so congrats po sa mga may hawak. So, yun lang. Medyo naninibago ako. Mabilis yung ating mga reviews. So, yun lang po. Balik tayo sa ating PSEI Index. So, medyo bullish nga po tayo at ganun din naman yung pinapakita po ng ating mga candle sa kanya. So, puro green po siya. So, very strong po yung ating market. Sabi ko sa inyo, ako personally is few days back nag-start na akong mag-re-enter sa market after nating medyo lumabas nang ma-break yung ating 7,000 level, which is good yung result kasi tama yung bias naman natin dito sa ating PSE market naman. Okay po, so sundan natin yung galaw ng market. Kung bumabagsak, alis muna tayo. Pag umakyat, pasok ulit tayo sa kanya. So sa mga traders, ganun po kasi yung madalas na gawin naman natin sa kanya. Kasi para ma-maximize mo yung gains natin. Although malilit yung gains natin, kasi trading nga siya, sa 10%, 20%, ganun lang. Hindi kagaya ng mga position traders, talagang umabot ng 100% yung mga kita nila. Pero pwede mo naman din namang kitain siya ng paulit-ulit. So until makalikom ka ng mga 100% gain dito sa ating stock market. Okay, so hopefully magtuloy po yung good catalyst ng ating vaccines. Yung ating Royal Cargo, wala pa rin ako makitang related na PSE listed stocks. So parang private daw yata siya. So wala tayong makita. Okay, so bantay po natin yung ating market. Wala pa siyang pullback. So although kahit nag-expect tayo ng pullback, bullish pa rin tayo until next week po dito sa ating PSE market. Okay po, so bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo lang yung aking Twitter account, yung ating pasyalan mo lang yung ating Patreon account naman. So silipin mo lang kung ano meron dyan. Baka meron po makatulong sa'yo. So follow mo lang ako dito sa aking Palabi Trader na Facebook account naman. Check mo yung mga pinopost natin plus yung mga sample trades. And then yung ating Facebook page na Palabi Traders naman. Okay po. So yun lang. Happy gains po sa inyo at kita po ulit tayo bukas.